habang, sabi nga ng ating daddy, habang pinag-aaralan natin yung ating mga series, yung na deal with it, na i-deal na natin yung mga bagay-bagay. Sino po rito yung na-deal na yung kanyang unang-una yung doubts? May mga tanong pa ba na hindi pa nasasagot? Kasi pwede itong i-turn to unbelief. Tignan mo nga katabi mo kung puro tanong yan. Kasi may tanong kasi meron naman puro tanong. Di ba? Lahat ng bagay tinatanong, bakit si ganyan, bakit si ganun? Naway masagot yung mga doubts na yan, at ito'y magkaroon ng tinatawag na it will turn to belief naman. Tapos meron pa yung kasunod, yung deal with lust. Are we having some carnal flesh right now? Tagalog, English na to. If you are feeling, yung kumbaga, natutukso ka na. Sabihin mo sa katabi mo, kamusta na ngayon yung laman mo? Patay na ba? O talagang sumisipa pa? Diba? Kaya dapat nadidil. Kasi it's a constant process po. Na talagang everyday we are dealing with it. There's nothing exemption o exempted sa bagay na ito. Lahat tayo tinutukso. Maari, nagtagumpay ka kahapon, paano ngayon? Diba? Kaya naway itong na-deal natin itong last na ito talaga magtagumpay tayo sa tulong at habag ng Panginoong Yesus. At ano po yung kasunod? Deal with hurts. Sino po rito yung may mga sakit sa puso? Di ba? Meron ba rito yung na-deal na yung kanyang hurts? Di ba? Yung tinatawag na pinangakuan pero hindi tinupad. Pinaasa pero iniwan sa ere. May mga ganyan ba? Na yung hurt sa iyong family na talagang dati, 10 years ago, 15 years ago, na hanggang ngayon you are living in the past. Diba? May ganyan ba? Wala, si pastor lang talaga yan Pastor Mark lang talaga yan Diba? May ganyan ba? Wala na. O na-deal na. Diba? Yun ang maganda. Sabihin mo, pag nababanggit yung pangalan, huwag ka mag-aaray-aray Diba? Na-deal na. Pero pag narinig yung pangalan, sabi ni Daddy, yung wag. Yung pangalan ano na lang. Isipin ko pangalan kasi baka ma-blind item tayo. Yung pangalan Poncio Pilato. Ewan ko kung may kapangalan pa nito, matisod pa sa ganyang bagay. Yung tinatawag na Putipar. Pag nababanggit yung mga Putipar na yan, di ba? Lucio Margalio. Di ba? Inabot ni Tatay John na dyan. Wala na po ba? Deal with hurts. Ngayon naman, itong deal na ito, yung tinatawag na ang kailangan nating i-deal, pero mamaya kung ipapasok, hanapin nyo kung saan kukunik. Kayo na bahala. Ako na nag-preach, ako pa mag-connect. I-connect nyo na. Sabihin mo sa katabi mo, umayos ka. Pag hindi ka nakasunod, hindi ka makakonect. Diba? Kailangan talaga sa paglilingkod. Alam mo yung tinatawag na revelation, hindi mo alam kung kailan dumarating yan. Kaya sabihin mo sa kanya, wag mo kong kausapin. Diba? Kaya itong i-deal natin ngayon, yung deal with... Nawala yung picture. Deal with your thoughts. Yan. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Itong bagay na ito yung bagay na hindi nila alam na may dinidil sila. Akala nila normal lang, na everyday in life na parang baliwala. Pero in battlefield, unang-unang labanan po ng mga Kristiyano ngayon is in the mind. Maari you are okay, pero sa mindset mo pala, you are losing a battle. Nakakala mo wala, kaya mahalaga, ma-deal natin ito, kasi hindi tayo magtatagumpay pag hindi ka tagumpay sa isipan mo. Diba? Kung lagi mong isip yung aping-api ka, talo ka, wala na. Diba? O kaya yung isip mo na hindi ka na mababago, kailangan ma-deal po yung thoughts na yan. Kaya po, ang aking pong pamagat ng deal with your thought is God is in control. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Sabi po ng Proverbs, ito po yung aking main verse, Proverbs 16 verse 4, the Lord has made everything for its purpose, even the wicked for the day of trouble. Ibig sabihin daw po, ang lahat ng bagay ay may layunin kahit pa yung masama,
Meron daw in the day of trouble. Isipin mo, masama na nga, pero may purpose pa rin. Grabe. Dati naman, nung pumunta tayo sa church, motibo mo ba magpakabanal? May ganyan ba? Yung pumunta ka sa church, gusto mo matuwid na matuwid ka? Di ba ang motibo mo lang, gusto mo magkapera? Di ba? Okay, yung motibo mo, ang gaganda ng mga kumakanta rito, di ba? Pastor, asan doon? Bahala kayo manlait. Basta ang mahalaga mo, madil yung nasa isipan na yan. Magaganda yan, di ba? Nagkapamilya lang. Ito pong bagay na ito, sabing ganyan, lahat daw po na nilikha ng Diyos may purpose kahit even the wicked for the day of trouble. At ang mahalaga po ngayon, sabing ganyan dito, tingnan niyo po, sabi sa Tagalog version, maraming bagay ang hindi natin kontrolado, pero ang Diyos, hawak ang lahat ng bagay, kontrolado niya ang lahat. Maraming mga bagay na hindi natin kontrolado. Sino po rito may mga kontroladong bagay na katulad nung hindi mo kontrolado kung sino magiging magulang mo? Kung papipiliin lang ako na magulang, kayo po, kung ikaw papipiliin ka na magmagulang mo o si Lucio Tan? Si Manny Villar? Di ba? Si Efren yun magbilyar. Di ba? Kung papipiliin ka lang na magulang, sino po rito? Hindi mo kontrolado yan. Di ba? Merong ipinanganak na, yung tinatawag na gold spoon, na pinanganak na mayaman na. Pagising mo, parang daig mo ba nasa Bethlehem? Di ba? Si Jesus Christ nasa Bethlehem, ikaw nandun ka sa sabsaban. Yung imbornal. Di ba? Ano ibig sabihin? May mga ganyan, di ba? Hindi mo kontrolado yan. Katulad po ng tinatawag na sakit. Sino rito yung kontrolado niya na gusto ko magkasakit ngayong araw? May nag-isip bang ganyan? O pwede yung pagpapasok sa eskwela, maglalagay ng bawang? Pwede yan. Pero hindi mo talaga kontrolado yan na gusto mo magkasakit. Gusto ko magkasakit ngayon ng tinatawag na cancer. Hindi natin kontrolado yan. Ito pang mga bagay na ito, hindi natin kontrolado. Yung tinatawag na sakuna o yung disaster. Yung nasunugan, meron tayo isang pastoran, nasunugan. Hindi niya kontrolado yun. Nagsaserve siya kay Lord. She is serving the Lord, pero but still, she is out of control sa mga disaster o sakuna. Meron po dyan yung mga tagtuyot, baha, bagyo. Di ba? Meron ba rito kontrolado niya? Last week, bumagyo? Di ba? Pasalamat kayo, ang mayor nyo, si Lacuna. Diba? Bakit? Kasi Quezon City lang sa Kalam. Diba? Lahat ng nakapaligid sa kanya, may mga pasok. Pero ang Quezon City, ganyan kaming mga tiga-QC. Ang mayor namin, masaya, si Joy. Diba? Hindi nila kontrolado yan. Kaya nagpe-pray sila ng pray, isuspend mo na, Joy, tulog ka pa ba? Yung prayer ng mga kabataan doon, isipin Monday to Thursday walang pasok, yung Friday hindi pa pinalagpas. Diba? Hindi nila kontrolado yan. Bakit? Sabi ko nga po sa inyo, ang espiritu ng mga tiga-QC, mga hindi umaayaw yan. Magsususpindi iba, pero mga tiga-QC! Biro lang, baka magalit kayo. Hindi, mga tiga-Manila, may dugong Manila to. Nasa QC lang po tayo. Hindi natin kontrolado yan. At ano pa po yung mga bagay na hindi natin kontrolado? Sunod, hindi lumalabas sa akin, walang wifi. Yung iisipin ng katabi mo. Kontrolado mo ba yan? Tignan mo nga katabi mo, alam mo ba? Naiisip mo ba yung naiisip niya? Baka mamaya pinag-iisipan ka, daming pera nito, utangan ko kaya mamaya to. Diba? May ganyan ba? Hindi ba pwedeng isipin na tinitignan nila, gwapo naman ng pastor na yan. Parang nananawa na kami kay Pastor Mark, pero parang mga ganyan. Diba? Hindi natin kontrolado. Tapos ito pa yung emosyon. Ayan, sino dito nakakontrol ng emosyon niya? Pag nagagalit ka, masaya ka. Meron ba rito magagalitin ka pero masaya ka? Yung kontrolado mo, di ba? Alam mo kahit yung emosyon mo, sabi ng Bible, ang taong matalino marunong magpigil. Grabe. Kaya sabi mo sa katabi, kung ikaw nakakapagpigil ka, sabi, tingnan mo, kung ikaw nakakapagpigil ka, ako di ako makapagpigil sa'yo. Di ba? Pero hindi mo makokontrol yan. May times na talagang namatayan ka.
bigla ka malulungkot eh. Meron nga rito mga masasaya, bigla na nalulungkot eh. Naalala nila yung ex nila, 4 na anak nila. Tapos sabi nga ni Daddy, pag pinatutugtog yung maybe this time, she's smiling like she... Diba? Yung maybe this time niya pag pinapatugtog, naaalala mo pa. Pati yung suot na damit. Diba? Kaya hindi mo mapigilan yung emosyon eh. Ito, hindi natin mapigilan to, yung kamatayan. Diba? Kusang dumarating yan. Sabi mo sa katabi mo, kusa yan. Kaya kung hindi ka ayos, kusa sa'yo yan. Diba? Kaya magpaayos tayo. Sabi po ng Psalms chapter 73 verse 26, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Whether it is sickness, diseases, loss of a job, betrayal, or even our own sin, God shows up, His grace support us and sustain us. Ganito kakontrolado ng Diyos yung mga sitwasyon. He is in control na kahit mawalan ka ng trabaho, kontrolado ng Diyos. Sabi ganun, ano pa daw, even in betrayals, taksi lang ka. Mga magkakaibigan kayo, pero ikaw yung hindi nila sinama sa pagkain sa labas. Diba? Magkakaibigan, sakit nun, diba? Pero sabi mo sa kanya, sanayin mo na sarili mo. May ganyan talaga eh, diba? Tapos diba, alam yung tinatawag na sabi, whether it is sickness, God is in control. Hindi mo kontrolado, magkakasakit ka, tatraidorin ka. Sabi mo, tagal mo nang kasama. Kumbaga, tinanong, sinong best friend mo doon? Pero pinagtaksi lang ka pa rin. Sabing gano'n ng Bible, sabi ng Diyos in Proverbs, sabi in books of Psalms, God is the strength of my heart and my portion. Whether it is sickness, kahit ano daw pong kalagayan, kontrolado ng Diyos. At ito po maganda, sabing gano'n, tingnan niyo po, ang aking laman at ang aking puso ay nanlulupaypay. Ngunit ang Diyos ay kalakasan ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. Ibig sabihin yung words na nanlulupaypay. Kahit na nanlulupaypay ka, yung tila baga hindi ka na makabangon. Meron ba rito sa kanya problema, parang hindi niya nakontrolado, hirap na siya? Maari yung iba rito nakakaranas ka ng financial problem. Sino rito walang problema sa financial? Meron ba? Pag nagtaas ka, sana all. Di ba? Ibig sabihin, lahat po tayo nakakaranas ng ganyan. Kahit lupa, kasi minsan ang problema, iba-ibang mukha yan eh. Nakikita niyo mga katabi niyo? Medyo ikaliwa mo yung mukha mo. Sino nakikita mo mukha? Iba ba yung mukha niya? Sa kanan, tingnan mo. Yung iba walang tinitignan, gusto lang nakatingin kay pastor. Alam ko naman, tingnan mo yung kaliwa mo, tingnan mo yung kaliwa mo. Ano itsura ng mukha? Tingnan mo yung kanan mo. Ano itsura ng mukha? Iba-ibang mukha pero tao yan. Hindi ka sure, pastor. Diba? Iba-iba yung mukha pero tao. Ganon din ang problema. Iba-ibang mukha ng problema pero problema yan. What I mean, na kontrolado ng Diyos kahit nalulupaypay ka na. Na pumunta ka rito, sinong nakakaalam? Pumunta ka rito, parang hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Pero but still, sabi gano'n ng Bible tingnan nyo po my flesh and my heart may fail, but God is the strength. Kontrolado ng Diyos ang kapatid. Sino naniniwala pa sa Diyos? Meron bang naniniwala pa sa Diyos? Kasi may kakilala ko naniniwala sa Diyos, ang daming duda eh. May Diyos siya, pero parang may Diyos yung walang Diyos. May ganyan ba? May Diyos siya, pero pag tinignan mo, parang yung buhay ng walang Diyos, parang masaya pa eh. Diba? Dapat, kapatid, sabi mo, ipahalata mo. Diba? Sabi ng Deuteronomy chapter 31 verse 8, it is the Lord who goes before you. He will be with you. Ay, grabe. Ito, grabehan na to. Pwede ba? Basahin natin sabay-sabay para ma-encourage naman tayo. 1, 2, 3, go!
Sabing ganun doon, hindi ka iiwanan o pababayaan ng Diyos. At sabing ganon, the Lord who goes before you, sasamahan ka ng Diyos. Sa lahat ng bagay na pinagdadaanan mo, God is in control. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Maari nagtatanong ka ngayon, hindi mo maintindihan, pero God goes before you. God is in control. Pastor, nasan doon yung thoughts? Mamaya hanapin nyo. Hinahanap ko rin eh. Maghanapan, hindi po. Hanapin natin, mamaya masusumpungan natin yan, makinig lang kayo. Sabi nga nun, do not fear or be dismayed. Grabing mga pangako yan. Isipin mo yung tatay mo nga, pag nangako sa'yo, grabing excited yung mga bata na magja-Jollibee tayo. Diba? Grabe yung expectation mo. Yung ama nating nasa langit, nangangako. Grabe. Hanggang ngayon, sabi mo sa katabi mo, kapatid, sige, tingnan mo sa mata, kapatid. Huwag ka matakot, kontrolado ng Diyos. Parang hindi pa ako kumbinsido. Diba? Sabi mo, kapatid, huwag ka matakot, kontrolado ng Diyos. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Alam niyo po, ito lang yan eh. Pastor, anong ibig niyo po sabihin? Ngayon, yung isip natin, nasa iyo, kukontrolin mo yan. Paano kontrolado, Pastor? Kasi yung thought na yan, pag hindi mo na deal, pwede nandito ka, paulit-ulit, narinig ko na yan. Pero mamaya, pag-aaralan natin, sige, ayoko mag-spoiler, baka sabihin nyo, ano ako, KJ eh. Alam mo ba, ito yung bagay na magtadala sa'yo sa tagumpay. Kung naiintindihan mo lang, ito yung bagay na pwedeng magbago ng sitwasyon mo kasi ang mindset, it will determine kung saan ka papunta. Ano ba inaasahan mo ngayon? Meron ba? Kung ano yung inaasahan at iniisip mo, masusumpungan mo. Sabi ganun dito, tingnan niyo pa, pasunod yung isang picture. Sino nakakilala dyan? Si Job. Hindi niya kontrolado yung sitwasyon na nangyari sa kanya. Si Job po ay matuwid na tao. Diba? Yung iba, may kakilala kasing Job, wala rito eh. Sa call center eh. Hindi natin kontrolado yun. Bahala. Ipag-pray nyo. Kontrolado ng Diyos yan. Diba? Si Job po ay matuwid na tao. He is a righteous man. Gusto ko sana Englishin, kaso baka isa lang makaintindi, yung lahat hindi. Tatagalogin ko na lang para equal tayo ngayon. Si Job po ay isang taong matuwid na sabing ganun dito, the book of Job is a text within both the Christian and Jewish canons that tells that story of Job, a wealthy man chosen for a test by God. Satan claims that Job is only a faithful man because God has blessed him with wealth and large family. So God agrees to let Satan take everything from Job. Kaya nag-agree sila na kunin lahat. Sabing gano'n ni Yahweh, ng Panginoong Hesus, nung time na yan, sabing ganyan pwede mong kunin lahat, wag mo lang siya papatayin. Grabe. Isipin nyo si Job, wealthy man, righteous. Meron ba ritong matuwid katulad ni Job? Kwento ko lang ng konti. Pwede ba kwento ko lang ng konti? Alam ko nababasa nyo, pero pwede ba i-ano natin sa kaisipan natin ngayon yung mga bagay na nangyayari? Si Job po, meron siyang magandang buhay. Pamilya niya, masasaya. Tapos meron siyang negosyo, may mga hayupan siya. May mga alaga siya, animals. Okay ba yung animals? Kasi pagka medyo hindi magandang terms, baka sabihin nyo, si pastor bumabalik sa dating buhay. Pag hindi ka umayos, baka. Diba sabi ng mga animals, sabing ganun ng Bible, yung mga anak niya, nagpa-party o nagsa-celebrate, namatay. Grabe. Hindi kontrolado. Alam niyo ba, nung anak namin si Shania, nung ako mangangaral, dinala sa ospital, hindi namin kontrolado na mawala ang kanyang buhay. We are out of control, pero God is in control. Nawala yung kanyang pamilya, yung kanyang anak habang lumalapit, tapos yung kanyang yung mga animals niya, ang nangyari, biglang natupok. Yung palaisdaan niya na sunog.
Pastor, natawa ka sa joke mo. Sige na, ako natatawa sa joke ko. Di ba yung palaisdaan, ibig sabihin, yung mga kabuhayan niya, nilimas lahat at kinuha sa kanya. Is out of control sa sitwasyon nangyayari sa kanya. At alam niyo po, ang nangyari po kay Job, sabing ganyan dito, ang natira sa kanya, may good news. Natira sa kanya asawa niya. Ano yung asawa niya? Rapper. Uso ngayon yung mga rapper, di ba? Mas magaling, mas mabilis kay Glock 9 yung nanay mo. Di ba mga nanay? Di, mahal ko yung mga nanay. Ang natira sa kanya, alam mo sabi ng asawa, sabi gano'n ng kanyang asawa, sumpain mo na yung Diyos mo para mamatay ka na. Isipin mo, pwede naman matira yung mga anak. Bakit kailangan pa yung binan? Yung asawa. Di ba? Ba't kailangan pa yung asawa? Pastor, anong punto niyo po? Hindi niya kontrolado. Pero ang nakakatuwa doon, sabi ganun dito, ikaw, ano sa buhay mo ang hindi mo na-control, naganap, pero nandito ka pa rin. Ngayon, ikaw, ano sa buhay mo hindi mo kontrolado, pero nandito ka pa rin. Katulad po ni Job, hindi niya kontrolado, but Job is still in the presence of the Lord. Ano sabi ni Job? He control na talagang dinil niya yung kanyang mindset. Sabi ganun, sa mabubuting bagay lang ba tayo magpapasalamat at hindi sa masama? Si Job ay si David. Di ba sabi ganun? Ibig sabihin, kahit nandoon si Job, nandun pa rin, nananatili siya kasi alam niya, kontrolado ng Diyos. Ay grabe, palapakan nga natin ang Diyos sa buhay. Maaari nasasabi mo, kung bakit nandito ka pa rin. Sabi ka, ikaw, ano sa buhay mo ang hindi mo control? Yung mga nangyari sa'yo, hindi mo control. Naganap, pero nandito ka pa rin. Marami rito yung problema, parang hindi mo na maisip kung ano, nalulupay-pay ka na. Pero sabihin mo sa katabi mo, nandito ka pa rin. Grabe yan. At alam niyo po, sabi nga dito, tingnan niyo po, what is another word for God is in control? Ano daw yung ibang translation? Ito daw, omnipotence means that God is in total control of Himself and His creation. At sabi nga dyan, tingnan niyo po yung kasunod po, omniscient means that He is the ultimate criterion of truth and falsity so that His ideas are always true. Omnipresent means that since God's power and knowledge extend to all part of His creation, He Himself is present everywhere. Pastor, ano yung sinabi nyo? Ibig sabihin sa lahat ng pinagdadaanan natin, ito ang Diyos, kung sino ang Diyos sa ating buhay. Alam niya yung pinagdadaanan mo. Ang problema lang po kasi yung thoughts natin nagiging automatic. Alam niyo ba ang problema sa karamihan ng Christian ngayon, autopilot? Itong hindi nila alam, nakala nila automatic navigate agad na by faith. Hindi, it will systematic. Sinisistema mo yan. Una, nagsimula sa maliit, palaki ng palaki. At darating yung time kung bakit ganyan tayo mag-react. Kasi ito yung naka-system sa ating mga kaisipan. Naalala niyo po, pag may lagi kang ginagawa, ako po laging umuwi ng Novaliches. Lagi akong dumadaan sa Dangwa. Naalala niyo po yung may daanan po dyan, Padangwa, maraming flower shop. Kahit araw ng patay, ng Hearts Day, nadadaan ako dyan. Sabi, diyan ka dumaan traffic. Kusan gumagalaw eh. Ibig sabihin na download sa aking sistema o sa aking kaisipan, nagiging automatic. Hindi nyo ba na-point out yung bagay na hindi ito yung nangunguna sa ating isip? Are you with me? Akala mo, alam mo, pero totoo, ito yung naka-implant sa isip natin kasi hindi na-deal yung thoughts. Ama? Pansinin nyo po, pag dumating yung problema, ang dali iwanan ng church. Pero magtataka ka sa mga sold out kay Lord, kahit anong mangyari, nandiyan. Hindi kasi instant dyan na ito ugali ko nandito. Hindi po. Akala mo lang wala. Pero meron. Merong something na hindi na din sa isipan mo na dumating yung times na nandun ka sa battle, ganun ka talaga lumaban. Hindi siya isa, nakapakinig ka ng preaching.
Grabe yung preaching ni pastor. 1 month mo lang inisip. Buong buhay mo, puno-puno ka ng takot. Tapos gusto mo, pagharap mo sa igante, asan na yung mga demonyong yan? Diba? Hindi po siya ganon. Walang automatic. Ang Word of God, sundin mo, mararanasan mo. Diba? Ano daw ang sabi ng Bible? Ito daw po yung mga taong wise. Ito yung pagkatapos makapakinig, ina-apply. Very basic. Pagkatapos makinig, sabi mo nga sa akin, pagkatapos makapakinig, ina-apply. Sino ganyan dito? Kaya sabi ng Joshua 1:8, meditate day and night para ano daw, magtagumpay tayo. Ilang battle po yung nilaban natin na hindi tayo nagtagumpay. Ang liwanag na sinasabi ng Bible, at ang sabi ganun dito, tingnan niyo po, omnipotence means that God is total control of Himself and His creation. Are you with me? Hanggang ngayon, sa totoo lang, ang problema natin, isip Pastor, paano po yan? Listen to me, hindi po nagagalit si Pastor kasi yung iba nakita, malakas lang boses ko, pero nakangiti ako. Ulit na nakangiti ako. Diba, sabi ganyan. Ako rin nadadalay, sorry po. Sa mga nanonood, di po ako magagalitin. Systematic lang po ako na-download sa isip. Sabi ganyan, tingnan niyo po how do I put God in control? In Christian that we find, sabi ng Ephesians chapter 1, verse 11 to 12, it is Christ that we found out who we are and that we are living for long before we first heard of Christ and got our hopes. He had eyes on us, had design on us for glorious living part of the overall purpose He is working out in everything and everyone. Pwede ba basahin natin yung nasa baba? Yung tinatawag na, ulitin natin yung had design. Okay lang ba? Sino po gusto magbasa? Magsabi na amen. 1, 2, 3, go! Sige po, basahin natin. Sabi gano'n, tingnan niyo po, burado po kasi wala akong wifi. Sabi gano'n for glorious living, part of overall purpose He is working out in everything and everyone. Kumikilos ang Diyos. Akala mo lang wala, ulitin ko lang, kumikilos ang Diyos. Alam niyo gano'n, even when I don't feel it, ano daw? Sige po, pwede ba kata, even when I don't feel it, He never stops. Diba? Kala mo lang hindi kumikilos even the times of your troubles, even the times of your joy, even the times of your sadness, God is still in control and He is working. Sabi nga, He is working out in everyone. Sa lahat ng tao, kumikilos siya. Hindi mo ba napapansin? Listen to this Hindi mo ba napapansin? Na yung mga bagay na hindi mo man naiintindihan, pero tuloy-tuloy ka sumusunod sa Panginoon, magugulat ka, Lord, grabe yung kamay niyo. Makikita mo na lang. Diba? Pastor, paanong paraan? Kami po, short testimony lang, bilisan ko lang, sa testimony mga 1 minute lang. Sunod lang kami, hindi namin maintindihan. Sunod kami ng sunod, may times na masakit, may times na wala, may times na hirap, may times na hindi mo maintindihan, sunod lang. Pero ngayon nagpapastor kami. At maraming bagay na nakita ko na dati ang buhay ko, ang tingin sa akin walang kwenta. Pero ngayon, yung buhay ko ay glorify God sa buhay na meron ako ngayon. At naunawaan ko yung mga nonsense kong ginagawa before. Nakakala ko walang silbi, walang use, walang mga bagay para tinatamad ako sa araw na ito. Magpipray, sa trabaho ka, wala nakakaintindi, yung mga problemang hinaharap mo, akala mo wala, pero ino-organize pala ng Diyos. Even na naglilingkod ka, na akala mo in times of troubles, kala mo useless. Pero magugulat ka, ito na pala, yung produkto na kung saan hinubog at inuhulma ng Diyos kung nasaan ka ngayon. Alam ba ang taong walang kwento?
Walang kwenta. Sino po rito yung may kwento na? Itaas yung kamay, may kwento na. Kaya may kwenta ka na. Ipatutuo mo. Dati naman, pakinggan niyo po ito, hindi ka naman nagtataas ng kamay. Tama? Dati naman, wala ka sa church, hindi ka nagpe-pray. Pero ngayon, nagpe-pray ka na. Grabe. Dati naman, hindi ka naglilingkod, pero ngayon naglilingkod ka na. Ibig sabihin, nagkakaroon ng kwenta kasi in everything and everyone, overall purpose, He is working. Grabe. Kaya huwag mong akalain na wala. Sa mga kapatid ko naglilingkod, huwag kayong manghinawa, sa Diyos yung ginagawa yan. God is in control. At sabi ganun, when God is in control, nothing is out of control. At sabi ganyan, tingnan niyo po that means He is in control of all things that happen here and anywhere. One of the clearest statement of this is found in Ephesians 1:11. Sabi nga, we are told that God worked all things according to the counsel of His will. That means that He ordered all things and He is charge of all things. Ibig sabihin ng charge, siya yung namamahala sa lahat ng bagay na nangyayari sa atin. Kasi He is in control. Pastor, kanina niyo pa sinasabi He is in control? Nasaan doon yung tinatawag na deal with your thoughts? Malapit na, hintay ka lang. Diba, hindi ka pa naman umuwi, diba? Sasabihin ko sa'yo. Kaya pag lumabas ako, tanong mo pag hindi mo naintindihan. Sabi nga dito, tingnan niyo po He is in charge of all things. Bigyan ko kayong glimpse. Pag hindi niyo naisip na lahat ng bagay, ipinut you in perspective, manghihinawa ka. Lahat ng bagay sa'yo, pag tingin mo aksidente at hindi pinlano, lahat ng bagay sa'yo walang kwenta. Pero if you put everything in perspective, na katulad ng mga lingkod ng Diyos, itong mga bagay nito, nakita nila na God order para mangyari ito sa buhay nila at para mag-glory ang Diyos. Kaya lahat ng bagay ang nangyari sa kanila, deal nila yung thoughts at dumating yung time na i-exalt na nila ang Lord, mold na yung kanilang mindset na God is still God. Yan yung hinuhubog sa atin ngayon. At ang sabi ganun, tingnan niyo po next. Patapos na ako. Wow! Ilang minutes na si Pastor? Mabilis na. Hindi, Pastor, matagal. Sa akin, mabilis Di ba? Kasi kaya ko magkwento dito buong araw, walang uwian. Di ba? Kayo uwi, ako hindi. Di ba? Isipin niyo po, sino nakakakita ng kwento? Anong kwento yan? Wall of Jericho. Anong istorya ng Wall of Jericho? Parang nakapag-isip naman kayo. Ako na lang nag-iisip dito Yung iba, di ba? Anong istorya ng Wall of Jericho? Isipin nyo, in 6 days, sabi ni Yahweh sa kanila, umikot ka ng 6 days sa Wall of Jericho, at sabi ganon, pagdating ng 7 days, mag-shout kayo ng praise at gigiba. Naisip, pwede ba lahat tayo pumikit? Yan, pikit. Nakapikit na lahat, wala nakadilat Kung ikaw yun, pinapaikot ka ng Diyos sa Wall of Jericho, tapos habang pinapaikot ka, ang nasa harapan mo, nakikita mo yung wall, o nakikita mo yung wall, na dapat pasukin nyo yung kalaban, pero dahil sa kapal ng wall, naisip nyo? O sige, dilat kayo. Anong naisip nyo yung makapal wall? Kaya, hindi? Hindi, no? Gaano kaya kakapal yung wall doon? Yung wall doon, napakakapal. At ito, pakinggan niyo po Yung wall doon, pag inisip mo at hindi na realign ang iyong thoughts na kaya ng Diyos, pwedeng hindi ka sumunod sa pinapagawa ng Diyos. Listen to this. Maaari may pinapagawa si Lord sa'yo, pero imposible. Pero ang ina-align sa'yo ng Diyos, yung isipan mo na magtiwala
sa Diyos. Maaari nung umiikot sila sa Wall of Jericho, pakinggan niyo po nung umiikot sila sa Wall of Jericho, merong sa kanilang tumitirador. Pak! May nagbabato ng pupo. Habang umiikot sila, sabi ng Diyos, huwag kayong iimik. Grabe yun. Meron ba dito sa buhay mo ang daming tumitira sa'yo, pero sagot ka ng sagot? Diba? Yung kanta ni Casey Tandingan na palagi. yung pala desisyon. Sabi ni Casey Tandingan, pala desisyon kayo. Diba? Sabi ni Lord, yung huwag ka sasagot, pero pala desisyon ka. Lord, hindi sasagot, ang baho nun. Tinira ka ng sibat. Anong gagawin mo? Diba? May ganyan ba rito na laban mo, pero instead na tumahimik ka at magtiwala sa Diyos, na kontrolado ng Diyos, pero ang nire-react mo against doon sa sinasabi ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, umikot. Pastor, paano yan? Ikot ko sana Habang pinapaikot kang ganyan, sabi ni Lord, tuloy-tuloy ka lang umatin. Tuloy-tuloy ka lang umatin. Wala nang may pasok sa trabaho. Lord, may trabaho ko. Sabi ni Lord, tuloy-tuloy lang. Baka mag-uwian yung iba, Diyan lang kayo. Nandito ba ako papagilan? Sabi ng iba, Sunday, ibigay mo kay Lord. Lord, family day pinapaikot ka ni Lord. Ikot ka lang. Lord, may date kami. Alam nyo ba, sablay kasi isip natin Maintindihan kita pero si Lord hindi. Kasi yung batas niya hindi niya pwede baliin. Yung kanyang word, hindi niya pwede ibangga dun sa kaisipan nating paling. Akala mo yung linggo, si Lord nga nagpahinga. Ikaw gusto mo kunin lahat, pati linggo. Habang umiikot silang ganyan, habang umiikot siya, sabi nyo, tuloy-tuloy lang. Wala pang 6 na araw. Tuloy-tuloy lang. Meron ba mga bagay na pinapagawa si Lord sa'yo? Nak, mag-ministry ka. Nak, mag-evangelize ka. Nak, mag-ano ka. May ganyan ba? Nasabi ni Lord, mang-aral ka. Pero Lord, saan ako papasok? Pag naisip mo na kontrolado ng Diyos, wala kang ibang gagawin kundi susunod lang sa Kanya. Kasi alam mo, lahat ng bagay, kontrolado ng Diyos. At sigurado siya sa pwedeng mangyari sa'yo. At sabing ganun dito, tingnan niyo po, Ephesians chapter 1, verse 11, kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging Kanya sa pamagitan ni Kristo ayon sa Kanyang plano. Ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban. Ibig sabihin, pinili tayo ng Diyos. Mga kapatid, pinili ka ng Diyos. Huwag mong gawin yung mga bagay na hindi para sa Diyos. Huwag mong tahakin yung mga bagay na gusto mong gawin lang. Kasi pwede rin naman magtagumpay ka ayon sa iyong kaalaman, lakas, isip. Pero yung kalooban ng Diyos sa tagumpay, ang Diyos lang ang nagbibigay niyan sa bawat isa. If you know God is in control, sasabihin ko po sa iyo, kahit iwanan mo lahat. Iwanan mo trabaho mo. Iwanan mo pamilya mo. Iwanan mo lahat. At alam mo na ang Diyos kontrolado, hindi ka matatakot Church, listen to this Sana mas maano natin ito ngayon Ang problema kasi ngayon natin, kahit po kami, pag dumarating yung times na yan, hindi natin makontrol yung isip natin kasi ang problema, hindi natin na-deal yung thoughts na meron tayo. Kaming mga pastor, pag nag-uusap, minsan, sa amin na lang pala yun. Di ba parang alam mo, grabing ganyan. Tapos, hindi na namin pwede sabihin, ano ba yan? Di ba? Isipin mo, mangangaral ka. Ikwento ko, pwede ba ikwento ko lang na maikli? Di ba? Kayo nangangatwiran na parang may trabaho kami. Kami bawal mga twiran, may gawain. Wala trabaho. Parang may karapatan lang kayo, kami wala. Nagigits parang minsan, Lord. Pero kasi kailangan mo i-deal talaga yung thoughts na yan na parang pag kayo nangatuwiran,
Hindi naman nagagalit si pastor, pinapaliwanag ko lang yung side ng mga parang ito po yan eh. Kami ito may gawain, mangaral, lahat kami automatic pastor kayo, nandiyan kayo. Pero pagdating po sa mga nakikinig o sa mga manggagawa, parang hindi sila obligado. Parang sa kanila optional yung paglilingkod. Sabi ng Bible, kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging Kanya sa pamagitan ni Kristo. Pinili ka ba ni Lord? Mga kapatid, tayo ay pinili ng Diyos. At pakinggan niyo po ito pag pinili ka ng Diyos, papakailaman niya buhay mo. Huwag ka matakot. Kasunod po. Last na. Mga 5 last to In Matthew 8:23-27, sino nakakaalala sa kwento nung nandun sa bangka si Jesus Christ? At ang sinasabi ng mga disipulo, Panginoon, gumising ka, lulubog na tayo. Hindi kontrolado ng mga disipulo yung bagay na nangyayari sa kanila. Pero nakalimutan nila na nakasama nila si Jesus Christ sa bangka. Are you with me? Kasama nila si Jesus Christ at after po ng pangyayari niya, si Jesus nagpakain ng 5,000 na tinapay. Kakagawa lang ng himala. Natutulog si Jesus Christ na symbolizing na pwede palang maging mapayapa sa kabila ng unos, bagyo, problema. Ipinapakita, ini-illustrate dito na kontrolado ko. Di ba, wag mo sabihin, hindi, kontrolado ng Diyos. God, sabi mo sa katabi mo, God is in control. O tatalunan ko na, ito pa po, pakita po. Itong istorya na yan, nung lumulubog na si Peter, kasi sabi ni, ito yung istorya naman na si Pedro nang lumakad siya sa tubig, at ano po nangyari? Nakalakad siya? Tama? Parang yung iba kasi nagugulan ako, yung nakalakad sa tubig. Si Benny pa. Gulat ako, Ben. Napaisip tuloy ako, nakalakad ba? Babasahin ko mamaya, Ben. Di ba nung humakbang si Pedro ganyan sa bangka, nakalakad siya kasi in-invite siya ni Jesus Christ At nung naglalakad siya sa bangka, umalis siya sa bangka, naglalakad siya sa dagat, may tumalsik na tubig at humangin na malakas, bumagyo ng malakas, unti-unti ano nangyari kay Pedro? Unti-unting lumubog. Di ba ganyan din yung pananampalataya natin? Grabe! Kaya nating magpasuko ng mga demonyo, pero dumating yung problema, unti-unti tayong lumulubog na parang hindi kaya ng Diyos. Nakalimutan mo, umalis ka sa bangka at naglakad ka sa tubig. Grabe. Ngayon yung sitwasyon mo, sino magsasabing nandiyan ka ngayon? Kung ako po, tatanungin nyo, babalikan ko po, hindi po dapat ako pastor. Kasi magsishare lang sa isang tao, hindi ko kaya. Pero nung lumakad sa tubig, si Pedro, ano po nangyari? Nakalakad siya at nung dumating yung problema, unti-unti siyang lumubog. Alam niyo na istorya. Nung lumubog siya, anong ginawa ng Panginoong Hesus? Kontrolado pa rin ng Diyos. Kinuha ang kanyang kamay at inihaon si Jesus Christ. Listen to this. Kung saan ka lumubog, doon ka rin iaahon ng Diyos. Maari lumulubog ka sa kinatatayuan mo ngayong problema. Sa ministry, sa family. Kapatid, diyan ka iaahon din ng Diyos. Kasi bakit po? Sabing ganyan dito, God's hands is always available to pick you up. Kung matakot, kontrolado ng Diyos. At ito po, next. Okay na bumasa. 1, 2, 3, go! Yung pressure, palitan nyo ng pray sure. Sabing ganyan, this pressure has a purpose with God on your side. You will win this. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Maari may pressure sa iyo ngayon, pero instead na pressure, pray sure. Diba? Magtiwala kasi kontrolado ng Diyos. Ito po. Next, Galatians 5:20. As for you, you meant evil against me. Second to the last or last na to. O ito na, ipapasok ko na. Okay na, gising na ba? Gising na ba lahat?
May natututo na ba? Salamat naman. Parang awa nyo na, matuto na kayo. Sabi nga natin, tingnan nyo, in Genesis chapter 50 verse 20, as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it out about that many people should be kept alive as they are today. In verse 20, you intended to harm me, but God intended it all for good. He brought me to this position so I could save the life of many people. Kaninong words to? Huwag sasagot si Pastor Mike kasi ano yan eh. Lagi siyang nangungopya. Kaninong words yan? Kanino pong words yan? Tatawag ako, gusto nyo. Ang teacher pa naman tumatawag pagka parang hindi niya alam. Tatawag ako, gusto nyo. Sino? Kaninong words to? Talatang ito. Joseph, wala rito, nandito si Jaran. Si Joseph po yan, si Joseph. Tingnan nyo po Yung talatang ito, pag na-deal mo yung thoughts mo, it will bring your breakthrough in life. Alam mo, sabing ganyan sa Kataga, ang pagkakaiba lang daw ni Joseph, yung posisyon ng Pharaoh sa kanya, trono lang. Yun lang ang pagkakaiba. Pero yung authority na meron sa Pharaoh, meron siya. Anong ibig niyo po sabihin? Tingnan niyo po ulitin ko lang. Okay lang ba hihiramin ko yung tenga? Yung isip? As for you, you meant evil against me, but God meant it for good. Kinausap niya yung kapatid niya na nagsusumamo na, wag mo kaming parusahan kasi nakita nila yung katayuan ni Joseph, pwede na siyang mag-revenge. At sabi, to bring it about that many people should be kept alive. Ang plano niyo masama, pero plano ng Diyos mabuti. You intended to harm me, but God intended all for good. Yung isip ng kapatid niya, masama sa kanya, pero ang isip ng Diyos, mabuti. He brought me to this position so I could save the life of many people. Pastor, anong ibig sabihin niyan? Narinig niyo sinabi ni Pastor. Sabi mo sa katabi mo, deal with your thoughts. Tapos si Pastor, gusto niyo ba magpe-pray na ako? Pastor, hindi niyo pa pinapaliwanag. Sa history ni Joseph, lahat ng pinagdaanan niya, sino nakakaalala nung tinutukso siya ng babae na asawa ni Potiphar, tinakbuhan niya, nakulong siya, kinalimutan siya, binenta siya ng kapatid niya. Sino nakakaalala? In all the records of the book of Genesis na istorya ni Joseph, hindi niya naisip, walang nakalagay doon na sumama yung parang, yung tinatawag na nagkaroon siya ng laban sa Diyos, nakaisipan. Na Lord, bakit nangyari sa akin to? Hindi ko na nga sinipingan. Dapat pala tinabla ko na. Kung ikaw yun, kasi pastor pa naman, buti binago na ako. Kung ganun-ganun sa akin, pero binago na tayo talaga. Baka si Nino pwede. Hindi ba ito? Pakinggan niyo po Hindi, wala sa records na sinabi ni Joseph, pakinggan niyo po ito na, Lord, hindi ko na nga sinipingan yung babae. Tapos nakulong pa ako. Lord, gumagawa ako dito sa Zelda, mayores nga ako rito, kinalimutan ako. Walang ganong thought si Joseph. Ayun me. Pero ano kaya yung pinagdadaanin ni Joseph kung ikaw si Joseph, ang labo nun? Yung tipong wala kang kasalanan, hindi ka mag-iisip? Sabi nga ni Dad, okay lang minsan masaktan ka, maramdaman mo yan. Di ba? Yung tinatawag na, naintindihan niyo po ba yung punto na wala ka namang ginagawa, kahit hindi ka siguro walang record sa Bible, pero yung nandun sa dilema si Joseph, Lord, hindi naman ako kahit kiss nga, wala. Naintindihan niyo po? Ibig sabihin yung thoughts niya, merong pumapasok na galing sa demonyo, merong evil spirit na nagsasabi na tignan mo yung pinagdadaanan mo, binenta ka ng kapatid mo. Di ba sa sitwasyon natin may mga bagay
na hindi mo naman gusto pero may nagsasalita sa'yo. Are you with me? Dapat alam mo yung voice ng Banal na Espiritu, voice ng tao, at voice ng Diyos. Diba? O yung sarili mo. Tingnan niyo po si Joseph nung time na yon. Yung kanyang pinagdaanan, walang records na inisip niya na, Lord, bakit ito pinagdadaanan ko? Alam niyo po kung bakit? Kasi yung thoughts na kada papasok ng kaisipan, kita mo, Joseph, siguro sinasabi ng demonyo sa akin, kita mo, Joseph, asan yung Diyos mo? Asan yung Diyos mo? Kala ko ba si Yahweh merong pangako sa'yo na alala mo na naginip ka? Pinag-pray ka sa harap, magiging pastor ka, pero tigalinis ka ng CR. Naalala mo, Joseph, lumuhod sa'yo yung mga araw at between. Maaari kasi ginagamit ni Satan pati din yung mga pangako na meron sa'yo. Di ba sabi ni Lord, pagpapalain ka, napansin mo ba nung naglingkod ka na wala ka ng pera? Namatayan ka? Are you with me? Naalala mo, inuna mo si Lord, tinanggihan mo to, pero ayan yung nangyari sa'yo, Joseph. What I'm talking about right now, yung thoughts ni Joseph, he knows the promise and he know God. Sa kanyang kaisipan na nailagay sa isip ni Joseph, yung tinatawag na totoong wisdom. The fear of the Lord is beginning of wisdom. Nagkaroon ng dakilang pagkatakot. Anong sabi niya? Nung lumapit yung babae, hindi ko magagawa ang malaking kataksalan ito kay Yahweh at sa aking boss. Ibig sabihin, nung dumarating yung dilemma na si Joseph nandun sa mga bagay na pwede may pumapasok o nag-i-input sa kanyang kaisipan na dina-download, isa-isa, nagbibigay ng negatibo, o kita mo, wala yung Diyos mo, wala. Hindi niyo ba napapansin sa inyong paglilingkod, okay naman, napuspos ka, paglabas mo. Diba? Grabe ka makapuspos. Ano yung makantahan natin? Yung alive. Di alam na iba yun. Diba? Yung walk in the line. O, diba? Ano ba yung makakanta natin ngayon? Iba na? Iba na pa. Sorry. Kakanting. Ano yung makakanta natin ngayon, Pastor Mark? Yung turn in up. Di ko alam. Hindi, alam ko. Your goodness is running after me. When my life has on, I surrender now. I give you everything. Di ba yung ganyan mga kanta natin? Grabe. Alam mo, kumakanta ako sa video kay yung tinatawag na ganyan. Yung may kinanta si MJ kasi pangarap niya maging song leader. Ang galing ng TikTok sa Shopee. Yung speaker niya at may mic pa siya lang nakakarinig. Kung may mapiperwisyo, siya lang din. Kumakat iniram ko, natuwa ako. Yung Spirit leads me when my feet are on the water. Kumakat na ba ako? Diba? Whatever you make. Napupuspos talaga ako. Grabe ganyan. Kumbaga nakakapuspos talaga. Pero alam mo ba, after ko mapuspos, dumating yung mga billing. Tapos sa'yo, may babayaran ka. Parang minsan yung kapuspusan mo, Lord, kaya nyo ba? Di ba? Ang pinupunto ko ngayon, pwede, puspos ka ngayon, pero pag uwi mo, nandun na yung thoughts na nababattle sa isip mo ngayon. Now, paano mo ito tatanggapin at i-deal yung thoughts na meron kang hinaharap? Maybe yung iba ngayon na bless, uuwi, pero paano mo haharapin yung thoughts at paano mo magtatagumpay sa isipan mo? Are you with me? At sabi ka dito, last po, tingnan niyo po, your silent battle will be your loudest testimony. Ano ibig sabihin niya, Pastor? Pindutin mo, anak. Sige po, basahin natin sabay-sabay ito. Tapos po ako. 1, 2, 3. Okay na ba? Ayan na lang yun. Ayan.
Okay lang. Sabayan mo naman ako. Wala ako sa momentum eh. Gusto ko na magpababa ng apoy dito eh. Sige, sabay-sabay natin masaya. 1, 2, 3, go! Sige ba, basahin with faith. Pwede ba sabay-sabay? 1, 2, 3, go! Sabing ganyan, para mapagtagumpayan natin yung thought, sabi nga, I am the Alpha and the Omega. Bakit hindi Alpha, Omega, bakit hindi A? Di ba, Z ang huli? Hindi, sa Greek word kasi A at O ang huli. Kaya siya yung simula at katapusan. Pag nakita mo yung buhay ng paglilingkod mo at alam mo yung ending na you are victorious, ang gagawin mo na lang, i-enjoy mo yung proseso na sasabihin mo, maganda plano ng Diyos sa akin dahil nabasa ko sa kanyang salita at yung thoughts mong ganyan, mawawala yung duda. Bakit? Kasi alam mo yung nangako ay buhay at tapat. Grabe. Grabe. He is the Alpha and Omega. At ang sabing ganyan dito, tingnan niyo po sabing ganyan, God is always in control. Remember, God never lost a battle. God never wastes a battle. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Kung meron kang bagay na pinagdadaanan ngayon, hindi niya ibabasura yan. God will never waste a battle. Kung ano yung hinaharap mo, listen to this, merong purpose ang Diyos. And He never lose a battle. Mga anak ng Diyos, ito na yung season na kung saan tayuan natin sa ating kaisipan na tayo ay mga pinili at anak ng Diyos. Huwag mo pang hawakan yung bank account mo, yung pera mo, yung lakas mo, kasi darating ang time, lahat ng bagay maglalaho. Pero ang salita ng Diyos, mananatili, magpakailanman. Maaari yung pinangahawakan mo, okay ka ngayon, pero sinong magsasabi, baka bukas, baldado ka. Pero ang pangako ng Diyos, listen to this, He will never lose a battle. Ang Diyos na si Jesucristo ang nangako sa atin. Kaya sasabihin ko po sa inyo, sabi ni Pablo, sabi niya, to live in Christ and to die is gain. Kasi yung kaisipan na ginagawa ni Pablo, yung hindi ginagawa ng iba. Ano yung pastor? Yung iba pa banding-banding. Pero si Pablo, listen to this, ang ginagawa niya yung pang mga lingkod ng Diyos. Are you with me? Huwag mo sabihin walang kwenta linggo. Huwag mo sabihin walang kwenta yung mga Bible study, J-group. Sino nagsabi sa'yo? Ang mundo? Ano sabi ng salita ng Diyos? Kung ganun lang ang basyan ng mundo, maraming lingkod ng Diyos na hindi na naglingkod. Kasi ito lang palang meron tinatanaw nila. Yung mga bagay na nakikita panandalian, pero yung mga bagay na hindi nakikita, pang walang hanggan. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Pakinggan niyo po ito Alam niyo po, dumating sa ating kamalayan na I believe, ito na yung season na nire-realign tayo sa ating mga kaisipan. Remember, nung nagsisimula ka, wala ka naman. Pero nung nagkakaroon ka na, natatakot ka na kasi mawawala na sa'yo. Pero alam mo, lahat ng bagay na meron ka, galing din naman sa Diyos. Kaya huwag kang matakot kung mawawala yan kasi ang Diyos din naman ang magbabalik niyan. Naalala niyo po, sa Reels, doon sa Facebook, na may isang mayaman, yung sports car niya, nabangga ng Wigo. At tinanong niya, bakit anong problema? Pinapaikli ko na lang, sabing gano'n ng cancer patient siya, hindi niya alam, dami niya problema sa buhay. Sabing gano'n na may-ari ng sports car, na mamahalin. Gusto ko iparana sa yung grasya ng Diyos. Hindi siya pinagbayad. Alam mo, bumalik sa kamalayan ng lalaki, wala naman to lahat eh. Wala naman to lahat eh. Bakit ko ipagdadamot yung bagay na galing din naman sa Diyos? Kung ito, buti nga, merong, kumbaga may sports car ako, pero wala naman to eh. The only thing na pumipigil sa'yo, yung ambition nating agenda personal. Pero kung makikita mo na He is the Alpha and the Omega, you will win the fight in your thoughts. Deal with your thoughts. Maari sinasabi ng iba dyan, salita lang yun, pastor. Pero wag po kayo mag-alala.
How many thoughts na nagsabi na ganyan-ganyan, wala na magagawa. Pero ito tayo ngayon. Kami lang po sa Manila Church with our pastor na very full of faith and vision sa Panginoon. Nung pinag-usapan namin ng church, wala pong church. At kinikwento ni Pastor, hindi namin maabot sa iisipan namin dahil kasi yung thoughts niya, iba sa thoughts namin. At alam niyo po, bago ito na i-drawing na ni Daddy sa papel at pinakita sa amin. Kaya ngayon, ang nakakatuwa, sabi ng Bible, my thoughts are not your thoughts. Ngayon yung thoughts na yon na sinasabi ng ating Daddy na parang imposible na pinangako ng Diyos sa JTG Manila Church. Pero ngayon, ito tinutungtungan natin. Nagsasabi siya sa amin, yung thoughts na ini-implant niya sa amin na hindi namin matanggap dating kaisipan namin kasi mga tambay kami, mga walang kwenta, salot ng lipunan. Sabi, nak, magpapastor kayo, magtatayo ka ng mga branch, ng mga churches. Ngayon, ilan na yung mga branches ng JTG? Kaya anything that against to the promise and the word of God, we must demolish it in the power of the Holy Spirit. Pakinggan niyo po ito, Listen to this. Habang nakakausap niyo po yung bawat isa, samantalahin niyo na. Pakinggan niyo po, listen to this. Darating yung time, 10 a.m. service natin, baka hindi na kayo magkakakilala. Kaya ba ng Diyos? Amen. Kaya ba ng Diyos? Amen. Nakita ko na ginawa ng Diyos! Yes! At gusto niyang, alam niyo kung bakit pinapakita ng Diyos ngayon? Para makita at paluwalhati na hindi tayo kundi siya. Ang kailangan lang natin ma-deal yung thoughts na hindi kaya. Amen. Ay, grabe.